Ito ngayon ang tanong. Tanong ko lang po ito bilang mamamahayag at bilang political bloggers. Ako po ay matagal na, dekada na sa larangan ng broadcast industry, broadcast business bilang mamamahayag. Saan aabot? Anong susunod na mangyayari? Dito po sa naging epekto na ginawa ng Senado ng Supreme Court tungkol sa kasong impeachment laban kay Sara Duterte, Vice President. In-archive, dinismiss, nag-try na i-dismiss, 2 beses na nag-try na i-dismiss, pero ngayon archive ang ginawa. Ginamit ang desisyon ng Supreme Court. Hindi yan matanggap ng taong bayan na matitino. Di bali yung mga DDS, huwag na nating isali yun. Although taong bayan pa rin sila, pero hindi sila pumapayag na sila ay taong bayan. Iba raw sila. Okay? Anyway. Magiging threat ba sa national security? Magiging threat ba sa Marcos administration ang galit ng mamamayan? Dahil dito sa nangyayari na ginawa ng mga senador na hindi nakapaghintay ng final decision ng Korte Suprema kung ano ang mangyayari sa impeachment, kahit initial na ruling pa lang ay ginamit na nila para patayin at i-archive ang article of impeachment. Hindi natin masising nawala na ng tiwala, nawala na ng pag-asa na pwedeng panagutin sa ilalim ng ating batas ang mga posibleng umaabuso ng aabuso sa pera at kapangyarihan sa pamahalaan na pag-aari ng mamamayang Pilipino. Lalo na ngayon, napakarami pong mga abogado sa pribadong sektor, veterano man o hindi, retirado o hindi, nang tingin nila mayroong pananagutan si Sara Duterte. Dapat magkaroon ng trial, dapat magkaroon ng pagdinig, makita at madinig ng taong bayan ng ebidensya at paano kontrahin ng mga abogado at ni Sara Duterte. Hindi po ibinigay ng Kongreso, hindi ibinigay ng Senado. Dahil naniwala sila sa initial, sinasabi ko initial, kasi nga po meron pang motion for reconsideration. Walang pwedeng magbawal sa taong bayan kapag nagsalita sa tamang pamamaraan. Halimbawa, kilos protesta, mga demonstration, press conference, paggamit ng social media, paggamit ng traditional media sa kanilang galit at sama ng loob dito sa nangyayaring ito. Ilang buwan na hinihintay na magkaroon ng trial dahil ang paniniwala ng marami, trial and decide ang trabaho ng Senado, hindi dismissal at archive ng kaso. Try and decide, makinig sa ebidensya at sa depensa bago sila mag-decide, pero hindi po umabot doon. So, ginamit ang Korte Suprema sa isyong ito. Kaya lahat ng Pilipino dito at sa labas ng bansa may mga kanya-kanyang opinyon. Pero ako'y naniniwala mas marami ang hindi natuwa, mas marami ang actually nagalit dyan sa nangyaring ito sa Senado. Dahil ang Senado ang pumigil sa katotohanan. Ang Senado ang pumigil sa paghaharap ng ebidensya at pagdidepensa ni Sara Duterte sa mga article of impeachment, graft in corruption, pang-aabuso, pagmumura, at pag-uutos sa buhay, kuhanin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Ganun pong katindi ang mga aligasyon. Pero hindi pinagbigyan ng Senado. May latag ang ebidensya at may latag ang depensa ng kampo ni Sara Duterte. Taong bayan ang natalo rito. Taong bayan ang pinagtakpan nila rito. Pinulitika, tineknikal, kinampihan. Ang iinsulto pa yung ibang mga senador, nagtatawanan pa, ang gaganda ng ngiti, habang kanilang dinidismiss at ina-archive ang kaso. Iilan at makikita mo sa mukha ng mga senador ang malungkot doon sa kanilang ginawa. Marami masaya. Halos magpiesta sa katuwaan. Kitang-kita mo sa harap ng kamera sa telebisyon, sa social media habang nagdidebate, nagkukumpul-kumpul.
yung mga senador identify sa Duterte, Villar, Marcos, Padilla, Jingo Estrada, at saka po si sino ba yung isa pa? Si Villar, tama. At Marcoleta, nasa likod niya yung mga senador. Yung Duterte 7. Nagkunwari pa si Marcoleta na siya hindi kasama sa Duterte 7. Hindi daw siya kasama doon. Pero yung kanyang ginawa, higit pa sa Duterte 7. Siya talaga yung maka-Duterte. Ganun ang dating sa aking opinion. Kaibigan ko, kilala ko siya, si Marcoleta. Pero nagkamali din ako. Akala ko magbabago na siya sa nakaraang ilang araw at linggo. Pero ang kanya sinasabing hindi siya maka-Duterte, hindi siya Duterte Black, hindi siya Duterte 7, kabaligtaran pala yun. Ang aking description, higit pa sa Duterte Black, Duterte 7. Para siyang abogado ng mga Duterte. Para siyang abogado na senador ng mga Duterte sa Senado. Sa ngayon, yan po yung aking opinion. Huwag ka magagalit, Senador Marcoleta, yan ang aking obserbasyon. Kahit kilala mo ako, kilala kita. Pero entitled ako sabihin ko yan. Paninindigan ko yan. Base sa nangyayari. Base sa ginawa mo. Base sa mga sinasabi mo. Sa tingin ko, nagkunwari ka lang. Before, nag-decide ka na i-dismiss o i-archive ang kasong ito. Na ikaw ay hindi maka-Duterte. Pero higit pa ang ginawa ng senador na ito. So kayo po, mga kaibigan, malaya kayong makapag-comment at reaksyon. Ang aking pong panawagan bilang Pilipino, bilang mamamahayag at political blogger, magpakahinahon pa rin. Pero karapatan nyo na kayo maghayag ng inyong mga grievances. Sana sa mga tamang lugar, tamang venue, at huwag maistorbo ang iba. Legal at naaayon sa batas. Freedom of expression, freedom of assembly, malayang pamamahayag, mahayang paghayag, yan ay sinasabi ng saligang batas. Walang pwedeng magbawal yan. Pwede po niyong gawin yan. Pero kailangan po maging maingat lang. Walang pwedeng pumigil sa inyo kung anong gusto niyong gawin sa tamang pamamaraan. Yan po yung aking nakikita at tinatanong. Magiging threat ba sa national security? Magiging problema ba ng Marcos administration? Itong sipa, galit, disappointed, o kung ano man pang pwede natin sabihin, mula sa mga mamamayang umasa, naghanap ng katotohanan at katarungan pero pinatay, inarchive ang proseso at kaso. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa dito sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Marami pa po tayong gagawin, marami pa tayong sasabihin. Samahan nyo ako sa lahat ng oras pagkakataon kung may panahon kayo, okay, na makinig at magsubaybay dito sa ating mga topic.